Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in
Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay 12 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo na po ang lahat. Sapagkat ngayon, ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang laganap, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, inahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tumitila ang bawat unos sa buhay kung nakakapit ang buhay sa matibay na pananampalataya at pananalig sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, maririnig nating pinatigil ni Jesus ang malalakas na alon at hangin na siyang ugat ng lubhang pagkatakot ng kanyang mga disipulo. Ang tugon ni Jesus sa kanilang pagkatakot ay, "Wala ba kayong pananalig?" Dumulog tayo sa misang ito na mas paigtingin pa ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya upang tuluyang kumalma ang mga unos sa ating buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka
Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nagtulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job: Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito ay sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan doon ay lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito ay manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila ay hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lulan ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya ay nag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, na kung pagmasdan ay pagkataas-taas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas ang sasakyang ito, ay babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nagbabagabag sa Panginoon Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila, at sa kahirapan sila ay niligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila, yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga
niyang pagliligtas. Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulululan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod,
maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpala at mabiyayang linggo po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Yan. Ang pananampalataya, kapag napangunahan ng pangamba, kung hindi ito humihina, ito ay nawawala. Mga kapatid, ito po ang nais ituro ng ating mga pagbasa sa araw o sa linggong ito. Narinig natin ang kwento ng mga alagad ni Jesus sa Ebanghelyo. Habang sila ay sakay ng isang bangka, biglang may malaking unos na dumating. Sabihin nyo nga po, unos. Take note. Sa panahon natin, kapag sinabing unos, ano po ang ibig sabihin? Hello? Problema, sabi. Tama ba? Kapag sinabing unos, naintindihan natin, ibig sabihin nito, problema? Ano pa? Pag sinabing unos, anong ibig sabihin? Pagsubok. Pwede? Tama, di ba? Pag sinabing unos, naintindihan natin, ito'y isang pagsubok. Yan yung sa panahon natin. Ibig sabihin ng unos, problema, pwedeng pagsubok. At yung mga alagad ni Jesus, hinampas sila ng malakas na alon at halos mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Kaya naman, ganun na lang ang pangamba. Ganun na lang ang takot ng mga alagad ni Jesus na baka sila lumubog. Mayroong dalawang bagay na nakalimutan ang mga alagad ni Jesus. Dalawang bagay na minsan tayo rin, katulad natin, nakakalimot. Una, nakalimutan ng mga alagad na si Jesus ang nagsabi na tumawid sila sa kabilang ibayo. Si Jesus ang nagsabing tumawid sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, hindi sila ang dahilan kung bakit sila nasa bangka. Hindi sila ang may dahilan kung bakit sila tumatawid ng dagat. Utos at plano ito ni Jesus. Kay Jesus galing, hindi sa kanila. Kaya kung hindi ikaw ang dahilan kung bakit ikaw ay nasa sitwasyon mo ngayon, huwag mong kalimutan na plano ito ng Diyos. Kung hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka nasa sitwasyon mo ngayon, plano yan ng Diyos. Kung bakit ka may sakit ngayon at hindi ikaw ang may dahilan, pwedeng plano ng Diyos. Kung bakit biglang nalugi ang negosyo at hindi ikaw ang may dahilan, pwedeng plano ng Diyos. Kung bakit nawala ang iyong mahal sa buhay at hindi ikaw ang may dahilan, pwedeng plano ng Diyos. Pero kung ikaw ang dahilan, kung nasan ka man ngayon, huwag mong sisihin ang Diyos dahil ginusto at plinano mo ito. Kung ba't naluging negosyo, ang gastador mo no? Ang puhunan mo, ganito lang, inubos mo, tubo at puhunan. Malulugi ka nga. No? Kung ba't ka may sakit ngayon, ang hilig mo sa soft drinks, ang hilig mong magpuyat, ang hilig mong sa mga
kolesterol na pagkain. Ang hilig sa matatamis, alam ng bawal. Kung bakit naghiwalay, sumakabilang bahay. Sino may dahilan? Sino may kasalanan? Yung mga alagad ni Jesus, nakalimutan nila, si Jesus ang dahilan, kaya sila tumatawid ng dagat. Kaya sila nasa bangka. Pangalawa, nakalimutan ng mga alagad na kasama nila si Jesus sa bangka. Nasa bandang hulihan lang. Pero nakalimutan nila. Andun si Jesus. Yun nga lang, natutulog si Jesus. Gusto kong tignan kung bakit nasa hulihan si Jesus ng bangka at natutulog. Kadalasan, sa isang bangka o sa isang barko, kung sino ang namamangka o naglalayag, siya ang kapitan. Siya ang namumuno. Hindi po ba? You're the leader. You're the captain. Kaya, hindi pwedeng natutulog ang isang kapitan. Hindi pwedeng natutulog ang isang namumuno. Pero, sa pamamangka ng mga alagad, bagamat kasama nila si Jesus, hindi si Jesus ang naging kapitan. Hindi si Jesus ang ginawa nilang kapitan. Hindi si Jesus ang ginawa nilang mamumuno sa kanilang bangka. Sinong namuno? Yung mga alagad. Kaninong bangka? Sa kanila. Baka nakalimutan din ng mga alagad na alagad sila at si Jesus ang kanilang sinusundan. Minsan nakakalimot tayo alagad ka lang, hindi ikaw ang Diyos. Huwag kang kumilos na parang Diyos, na Diyos ang susunod sa iyo. Kaya nga si Jesus, nasa likuran at natutulog. Kung minsan, ganito ang madalas mangyari sa atin. Kasama nga natin si Jesus sa ating bangka, we're in the same boat, pero hindi naman siya ang ginagawa nating kapitan. Hindi naman siya ang ginagawa nating namumuno sa ating bangka. We might be in the same boat with Christ, but we do not make Him the captain of our boat. Isinasantabi natin siya sa likuran at hinahayaan nating makatulog. Kaya kapag dumating na ang mga unos, ang bilis nating matakot, ang bilis nating mangamba. Nagpapanik agad tayo. Nakalimutan nating kasama natin si Jesus. Bakit? Dahil masyado tayong mapanguna sa pamumuno ng ating buhay. Tayo ang nasusunod at tayo ang nagmamanipula ng sarili nating bangka. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala ng Panginoon kay Job na sa gitna ng nag-aalimpo yung bagyo, grabe, no? Ang lalim nung nag-aalim po yung bagyo. Siya ang humaharang sa agos ng dagat. Kilala niyo po ba si Job? Kilala niyo si Job? Na alam niyo ba yung kwento ni Job? No? Si Job na mayaman, no? Maganda ang negosyo, magandang pamilya, kumpleto, malusog, malakas ang pananampalataya, isang araw, dumaan sa pagsubok, namatay ang pamilya, nawala ang kabuhayan, nagkasakit at nawala ang kalusugan. Di natin masisisi si Job kung bakit siya napatanong sa Diyos, kung bakit siya napa-question sa Diyos. Bagamat may pananampalataya si Job, hindi masisi kung bakit nagtanong sa Diyos. Kaya nga, sa ating unang pagbasa,
pinapaalala sa kanya ng Diyos na sa gitna na nag-aalimpo yung bagyo, ang Diyos ang humaharang sa agos ng dagat. Tinatakpan ng Diyos ng makapal na ulap ang dagat, kaya nagkakaroon ng karimlan. Nilalagyan ng Diyos ng hangganan ang tubig para hindi patuloy na umagos at lumampas ang mga alon. Sa madaling salita, dahil sa pagrereklamo ni Job sa mga hirap na nangyari sa kanyang buhay, pinapaalala sa kanya ng Diyos na siya ang may kontrol sa lahat. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa panahon natin ngayon, ang daming madaling sumuko kapag nahihirapan, ang daling dumaing kapag nasasaktan, ang bilis mawalan ng pananampalataya kapag hindi nakukuha ang gusto. Kaya, alam nyo, naalala ko yung kwento ng isang ama at anak, bilang pagwawakas ng ating pagdinilay. I remember this story. I don't know if I have told you this story. May isang ama at isang anak. Itong tatay na ito, dahil sa panahon ngayon, ang dali nating maapektuhan na mentally, ang bilis ng mental health natin talagang maapektuhan. Kaya, yung tatay, isang araw, tinawag niya ang kanyang anak para turuan sa buhay. Sabi niya, anak, naglagay ako ng napakalaking bato sa labas ng bahay. Araw-araw, gusto ko itulak mo ang bato. Itulak mo, araw-araw. Yung pinakamalakas, yung buong lakas, yung buong makakaya mo, itulak mo ang bato. Araw-araw na ginawa ng Diyos, tinutulak ng bata ang bato. Binubuhos niya ang kanyang lakas. At halos maganda kalyo-kalyo ang kanyang kamay. Halos lumaki ang kanyang braso, pero walang nangyari sa bato. Hindi man lang ito umurong kahit kaunti. Kahit ibinubuhos ang lakas, hindi man lang ito umurong. Dahil sa pagod, sakit ng katawan, at dahil nahirapan, umayaw ang anak. Bumalik sa kanyang ama at sinabi, Tay, ginawa kong lahat ng sinabi mo, pero walang nangyari sa bato. Hindi man lang ito umurong kahit na kaunti. Ayoko na. Pagod na ako. Walang silbi ang ginagawa ko. Hirap na ako. Sabi ng ama sa anak, Anak, walang nangyari sa bato. Pero sa'yo, madami. Pansinin mo ang iyong mga braso. Hindi ba naging matigas? Tignan mo ang iyong mga kamay. Hindi ba naging malakas? Yung binti mo, hindi ba mas tumibay? Hindi ko sinabing iurong mo ang bato. Ang sinabi ko, itulak mo. Baka kasi yun ang gusto mo, ang umurong ang bato. Ang sabi ko, itulak mo. Walang nangyari sa bato, pero sa'yo, marami. Sometimes in life, we're being pushed too hard that we end up complaining without us realizing that God is doing and planning on something. Hindi ka pa lumulubog. Huwag kang magreklamo. At hindi ka hahayaan ng Diyos na lumubog. Mga kapatid, ang pananampalataya, kapag napangunahan ng pangamba, hihina o mawawala. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa Diyos lang manampalataya.
Hindi man mangyari ang ating gusto, matutupad naman ng Diyos ang kanyang pinaplano. Trust the process. Trust God. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na maigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim nating idalangin at ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawa tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil mapagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan, patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagpupos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manawin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw, araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nakalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nakalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Sasamahan kita saan man magpunta.
nilikha. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa pabatid at paanyaya. Malugod na inaanyayahan ng lahat sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Sa ika-24 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang mga misa sa gabi, ngayong ika-23 ng Hunyo, ay ipagdiriwang bilang mga misa sa bihilya ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Sa ika-29 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Ang mga misa sa Sabado, maging sa gabi, ay sa pagdiriwang pa rin ng dakilang kapistahan. Sa ika-30 ng Hunyo, magkakaroon tayo ng Peter Spence Collection upang suportahan ang Apostolic and Charitable Ministry ng Santo Papa. Ang ating buklod dalangin tuwing unang Biyernes ng buwan ay gaganapin sa ika-5 ng Hulyo pagkatapos ng misa ng ika-6 ng gabi. Ang ating First Saturday Dawn Procession ngayong ika-6 ng Hulyo ay sa 4:30 ng madaling araw na susundan ng pagdarasal ng morning prayer at banal na misa. Walang misa sa 6:30 ng umaga. Salamat sa inyong atensyon. Magsitayo na po ang lahat. Hindi tayo hahayaang lumubog ng Diyos. Kaya, huwag kang mangamba. Ka-faith sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mauwaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayutihayag purihin siya at ating ibon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, siya sa mundo'y kumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluia.
sa